Hello po guys. Thank you so much po sa lahat po ng makakakita at dadaanan ng content ko na to. Bali, life motivation, life coach po ito. Bali, part 9. Continuation po, part 9. Thank you so much po sa inyo na mag-uumpisahan mula part 1 hanggang final part. Anyway, maiksi lang naman po ito eh. Minsan nga po, nagbababad tayo sa kanonood ng mga kung ano-ano sa iba-ibang platform. Nauubos ang 12 oras natin, 10 oras natin eh. Ito naman po konting ano lang, konting tips lang po kung aanoyin natin, konting tips lang po, konting booster lang po para po magtumibay pa tayong nagtitiwala at kumakapit dun sa nasa itaas na talagang siya lang po ang magbibigay ng kaligtasan ng nasa loob ng pagkatao natin na to. Yun po kasing nasa loob ng katawan natin na to, yun po yung pinaka-importante talaga sa paningin ng ating Panginoon. Kasi nandun po yung conscience natin, nandun po yung motivation na itinanim ng ating Panginoon, na eventually, gradually, ay nagbago ng nagbago, tumaligod ng tumaligod, siglo by siglo, sa lingap ng ating Creator. Napakarami po, sabi nga po sa mga naglalabasan ngayong facts, pati po nakasulat din po yan, prophecies din po yan na ang tao po talaga halos kasing dami po ng buhangin sa dagat ang mapapahama. Kasi nga po, marami pong tumalikod sa motivation ng ating Creator. Anyway, ang Panginoon na po ang bahala sa bawat isa sa atin. Basta ako po, para po sa akin, ang maliit ko pong motivation sa sarili ko, sa sarili kong buhay, sa mga napapanood kong dokumentary na may facts din naman po kahit papano, tinatry ko pong ma-share, tinatry ko pong maitawid sa aking kapwa-tao. Kasi, kumbaga sa ano pa po bang pwede nating baunin kapag kinuha na tong pinanghahawakan nating buhay at lakas? Di po ba wala naman tayong dinala nung pumunta tayo dito sa sanlibutan? Wala din po tayong mabibitbit pag alis natin. Ang tanging mabibitbit lang po natin ay yung mga panahon kung paano tayo nabuhay mula pagkabata hanggang sa pagtanda natin. Minsan nga po, hindi na tayo inaabot ng katandaan natin sa napakaigsi at napaka-fragile pong buhay ng bawat isa sa atin. Kasi nga po, ang Panginoon po nagalit. Nagalit daw po talaga siya. Kasi nga po, ang tao hindi sa dininig. Mas pinakinggan ng iba kaysa sa kanya. Yun nga pong kalaban. Ano po bang mapapala natin pag nakinig tayo ng nakinig sa kalaban ng ating Panginoon? Di po ba kapahamakan din ang ating tinatahak? Para po sa akin, mas gugustuhin ko ng magtiis ako ng pansamantala na nandun naman ako sa makipot na daan, na ang dulo ng makipot na daan na yun ay kapayapaan at eternal happiness. Yung, syempre, nandito po tayo sa mundong to, hindi po maiiwasan talagang magkasala tayo Well, anyway, araw-araw po tayong nililinis ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Panlinis po yung salita ng ating Creator. Yan po ay facts na facts. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, mag-research na po tayo ng mag-research habang may panahon pa tayo. Kasi sa bilis po ng takbo ng oras ngayon, wag po nating hintaying malate tayo na maaabutan tayo nung pagra-rapture sa mundong ito, nandun tayo sa gitna ng kalikuan ng ating katawan na to. Kasi ito pong katawan natin na to, pag sinunod po natin ang sinunod ang gusto nito, mapapalubog po tayo ng mapapalubog sa hukay. Yan po ang sinalita ng isang matuwid na mga ngaral at ng mga matutuwid na pare sa panahon natin ngayon. Kasi, kumbaga sa guys, bakit ba tayo nabubuhay? Di po ba kaya tayo nabubuhay? Dahil para sundin natin yung Creator na nagbigay sa atin ng buhay na pinangahawakan natin, hindi para sumuway. Kasi kaya lang po sumusuway ang isang human being, according din po sa salitang sinalita niya sa kanyang love letter. Kaya ka lang din nabubuhay kasi hinihiram mo yan. Wala ka naman talagang sariling pag-aari lahat hiram lang Lahat hiram lang po, talent mo hiram. Yung bahay at lupa mo, hiram mo lang din yun sa Panginoon, di mo yun mabibitbit. Sabi nga po, excuse me po, sabi nga po ng Panginoon, may buhay ka, pwede mong gamitin, pero hindi mo pwedeng angkinin. O di po ba ang lalim? Kasi pinapahiram lang niya yan sa'yo, hindi yan sa'yo. Hiram mo lang yan. Ang Panginoon ang may kapangyarihan kung hanggang kailan kanya pwedeng pahiramin. Yung iba nga po, namamatay.
baby pa lang eh. Kasi pagliligtas po yun ng Panginoon. Kasi nakikita po ng Panginoon ang future ng bawat isang creation niya. Ultimong halaman, ultimong kulisap. Di po ba? Kaya parang napakamahiwaga po guys eh. Kasi yung mga lumalabas po ngayon dokumentary, ito pong context ng motivation ko na to, tungkol po to sa Beatitudes eh. Sa banal na mga itinagubilin, itinawid ng ating Creator na binigkas niya talaga na libu-libong tao po ang nakapakinig sa kanya na kaalinsabay nun eh, katuwang niya po yung 12 niyang apostol nung time na yon. Na nung habang nagsesermon nga po siya, gumawa din po siya ng matinding milagro. Biruin niyo po, lampas 5,000 tao ang napakain niya sa pamamagitan lang ng 2 isda at 5 tinapay. Hindi ko po tanda kung 5 tinapay na walang libadura o 5 isda tapos 2 tinapay o 5 tinapay, 2 isda na pinutol-putol lang po ng Panginoon tapos po dumami. So paragang napaka-miraculous po ang mga bagay-bagay na ginawa ng Panginoon nung nandito sa salupa na naging body and flesh siya. Lahat po ng ginawa niya may kasama pong mystery. Pati po yung pakikipag-usap ni Andrew na ang pagkakabitaw po ng Panginoon eh, may sasabihin importante si John kay Andrew. Tapos si Andrew may sasabihin ding importante kay John. Kaya niloob ng Panginoon na magkita yung dalawang yon. Kasi parang sa ano po, parang ang pagkaintindi ko po sa documentary, sa vision na yon, eh, alam po ng Panginoon kung ano ng motivation ng bawat isang apostol niya. Nakita na po niya yung past life nila, nakita na din po ng Panginoon yung present life nila at yung future life nila. Kaya nga po si Judas Iscariote, binigyan niya ng pagkakataon. Kasi po si Judas Iscariote, guys, correct me if I'm wrong, eh talaga po siya, nagiging sakim na po siya. Kasi si Judas Iscariote po ay isang negosyanteng tao din. Kumbaga sa ano, ang dami na rin po niyang na-invest. Kasi si Judas Iscariote po ay isang madiskarteng tao. Eh hindi ka naman din mabubuhay ng puro diskarte lang eh. Paano kung ang pagdiskarte mo, nang lalamang ka din ng kapwa mo? Alam po ng Panginoon lahat, guys. Hindi po tayo pwedeng magtago sa Panginoon. Nothing can be hidden to our Creator. Iniisip mo pa lang, alam na ng Panginoon. Pinaplano mo pa lang. Kasi pag pinano mo lang, pag inisip mo na, nandito na yan sa puso mo. Alam na po ng Panginoon. Kaya nga po may kasalanang talagang magpapahamak sa iyo at may kasalanang mapapatawad ka pa. Kasi may kasalanan pong napakabigat, may kasalanan pong lighter lang. Yan po yung napakalalim. Kahit ako din po, hindi ko din po agad dyan basta maunawaan eh. Kasi araw-araw po tayo, prone po talaga tayong gumawa ng kalikuan. Kaya lang, ang Panginoon po, napaka mapagpahinuhod. Napaka-compassionate po ng Panginoon. Biruin niyo po, sarili niyang anak, tinusok, binatay, pinagbubugbog. Wala namang kasalanan si Jesus Christ. Gano'ng kasakit yun sa isang magulang, di po ba? Kaya ang Panginoon po, ilagay po natin ang sarili natin na tayo ay magulang. Ang Panginoon po, magulang natin siya. Siya ang ating tatay, na parang pwede mo ting sabihin siya ang ating ina. Kaya parang ano po guys, parang kumbaga sa ano bang mapapala ng isang tao pag patuloy-tuloy kang nasa kalikuan? Wala naman talaga di po ba? Kasi ang unang-una, sasaya ka, ang dami mong pera. Pero pag after naman nun, parang lumilipas yung saya mo eh. Mas maganda po ang asamin natin, yung sayang hindi mauubos, hindi mapapata, hindi mapapagod. Kasi lahat po dito sa mundong ito, may ending. Lahat may umpisa, lahat may ending. Yung regalo pong naghihintay sa magiging chosen ng ating Creator, eh wala pong katapusan, wala na po dong oras. Kahit may ipagawa po sa atin ng ating Creator, hindi na po tayo magmamadali kasi eternal na po ang oras doon. Kaya yung iba pong nagtatawid guys na hindi daw totoo yung time, eh maling-mali po yung para sa akin. Kasi kung i-analyze mo time nga po ang pinaka-importante Kasi kaya nga pinapahiram ng Panginoon ng time Kasi may ending yung time dito sa mundo. Hindi mo po pwedeng panghawakan umabot ka pa ng 500 years. Hindi po pwede yun guys. Kasi yung 120, 130 pagkahina-hina mo na nun, dami mo ng sakit Kahit anong ingat mo pa, minsan nga po 50 lang, ang dami mo ng sakit Sundan nyo pa po guys, ito pong Beatitudes na to, napakalaki po ng naging epekto nito sa lahat ng taong nakapakinig na sinalita ng Panginoon na ito ay tatawid. Naging daan din po ito para tumawid sa generation natin. Ipinahintulot po ng Panginoon makarating to sa generation natin. Kasi malalim po yung mga binitawan niyang salita guys. Thank you po for watching. Sundan nyo pa po guys. Thank you so much po. To God be the glory.